Hallelujah, 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 Hallelujah. Kayong mabigat ang pasan, ay kay Jesus maglapitan, upang kayo'y masiyahan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, inanyayahan si Jesus ng isa sa mga Pariseyo upang makasalo niya. Pumaroon siya sa bahay nito at tumulog sa hapag. Sa bayan namang yaon ay may isang babae na kilalang makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseyo. Kaya't nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang alabastro at lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan. Siya'y nanangis at nabasa ng kaniyang luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ang mga ito ng kaniyang buhok, hinagkan at pinahiran ng pabango. Nang makita ito ng Pariseyong nag-anyaya kay Jesus, nasabi nito sa sarili, kung talagang propeta ang taong ito, alam niya kung sino at kung anong uri ng babae ang humihipo sa kanya, isang makasalanan. Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Sumagot siya, ano po iyon, Guro? Sinabi ni Jesus, may 2 taong nanghiram sa isang nagpautang. Ang isa'y 500 denaryo at ang isa namay 50. Nang hindi makabayad, pareho silang pinatawad. Ngayon, sino sa kanila ang lalong nagmamahal sa nagpautang? Sumagot si Jesus, sa palagay ko po'y ang pinatawad ng malaking halaga. Tama ang sagot mo, ang tugon ni Jesus. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit binasa niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ng kaniyang buhok. Hindi mo ako hinagkan, ngunit siya mula nang pumasok ay hindi tumigil ng paghalik sa aking mga paa. Hindi mo pinahira ng langis ang aking ulo, subalit pinahiran niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa iyo, ang malaking pagmamahal na ipinamalas niya ang nagpapatunay na ipinatawad na ang marami niyang kasalanan. Ngunit pinatawad ng kaunti ay kaunti lang ang pagmamahal na ipinamalas. Saka sinabi ng babae, ipinatawad na ang iyong mga kasalanan.
at ang kaniyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, sino ba itong pati pagpapatawad ng kasalanan ay pinangangahasan? Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananalig. Yumao ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa atin pong unang pagbasa ay isinalaysay sa atin ni San Pablo ang mga dapat gawin at isaalang-alang upang maging makabuluhan ang buhay natin sa mundong ito. Binanggit niya, pagsikapan natin maging huwaran sa ating pananampalataya, maging pananalita, ugali, sa pag-ibig at sa kabanalan. Tampok naman sa ating ebanghelyo ang pagtatagpo ni Jesus at ang isang babaeng makasalanan sa bahay ng isang Pariseo. At anong ginawa ng babae? Siya'y nanangis at nabasa ng kaniyang mga luha ang mga paa ni Jesus. Kaya't pinunasan niya ang mga ito ng kaniyang buhok, hinagkan at pinahiran pa ng pabango. Nang makita ito ng Pariseyong si Simon, na nag-imbita kay Jesus sa kaniyang bahay, laking gulat niya kung bakit hinahayaan ni Jesus Nazareno na gawin ito sa kaniya ng isang makasalanan sa gayong itinuturing siya ng mga tao bilang isang propeta. Sapagkat para sa mga Pariseo at mga Hudyo, ang makasalanan itinuturing na madumi. Uulitin ko po, ang makasalanan sa kanilang panahon, itinuturing nilang marurumi. At ang pakikipag-usap o anumang pakikipag-ugnayan sa mga taong makasalanan ay maaaring magparumi rin sa iyo. Subalit pinaliwanag ni Jesus Nazareno ang kakaibang pagtanggap sa kaniya ng makasalanang babaeng ito na kung saan una, binasa niya ng luha ang kaniyang mga paa. Ikalawa, pinunasan ng buhok at hindi tumigil sa paghalik sa kaniyang paa. At ikatlo, pinahiran pa ng pabango ang kaniyang mga paa. Mga bagay na hindi ginawa ng Pariseyong si Simon nung pagpasok pa lang ni Jesus
sa kaniyang tahanan. Tunay ngang masasabi natin na ang pag-ibig ng Diyos ay wagas at walang kapantay. Uulitin ko po, sapagkat ito'y napakahalaga, ang pag-ibig ng Diyos ay wagas at walang kapantay. Minamahal at kaibigan siya, pati ng mga makasalanan, hindi dahil makasalanan siya, kung hindi dahil tapat si Jesus sa kaniyang mga pangako, na naparito siya, hindi upang hanapin ang mga banal, kung hindi upang tipunin ang mga makasalanan at muling ibalik sa landas ng Diyos. Anong sabi ng bersikulo ng Alleluia? Kayong mabigat ang pasan, kay Jesus maglapitan, upang kayo ay masiyahan. Ang ating Diyos, kapiling natin sa araw-araw ng ating buhay, kahit hindi natin siya nakikita ng ating mga mata. Alam ko, damang-dama nat ang Diyos sa ating buhay. Uulitin ko po, marami sa inyo araw-araw nagsisimba. Sa mga sandaling ito, libo-libo ang naka-online sa buong panig ng daigdig. Bakit? Bakit hindi kayo bumibitaw? Bakit patuloy kayong sumusubaybay? Dahil damang-dama ninyo ang presensya at pag-ibig ng Diyos sa inyong buhay. Pero minsan, ang nakalulungkot, tinitipid natin ang Diyos. May mga pagkakataong pinagdududahan natin siya sa ating buhay. Minsan pa nga, may mga pagkakataong sinisisi natin ang Diyos sa mga hindi magagandang pangyayari sa ating buhay. Subalit pagmasdan ninyo ang ating Panginoon, magkulang man tayo, nananatili siyang tapat. Ang manatiling tapat, magpakailanman, gawain ng Panginoon. Ito ang hindi natin minsan maunawaan. Madalas, ang puso natin kung ano-ano pa ang hinahanap. Nakakalimutan natin na ang Diyos sapat at higit sa lahat. Uulitin ko po, nakakalimutan nating madalas na ang Diyos ay sapat at higit sa lahat. Pagmasdan ninyo kung ano ang ginawa ng babaeng makasalanan sa Ebanghelyo. Hindi siya natakot ibuhos ang lahat sa Diyos. Ibinigay niya ang lahat-lahat kay Jesus Nazareno. Nagpatira pa siya bilang tanda ng kaniyang pagsisisi, pagyuko, at pagsuko. Tayo rin, mga kapatid, hinahamon ng Ebanghelyo sa araw na ito. Huwag tayong matakot, ibuhos ang lahat sa Diyos. Ibuhos natin sa Diyos ang pabango ng ating paglilingkod, ang pabango ng ating paglingap, at ang pabango ng ating pagmamahal.
Lagi ko po itong sinasabi. Sa isang taong may pananalig, hindi na siya kailangang at hindi na kailangang maghanap pa ng kung ano paman, sapagkat nasa kanya na ang pinakamahalagang yaman, ang Diyos sa kaniyang buhay. Dahil para sa kaniya, ang Diyos sapat na. Ang babaeng makasalanan, hindi niya na kailangan ng ano paman. Nasumpungan niya na ang sapat at tapat sa kaniyang buhay. Si Jesus Nazareno. Kaya naman, ang laman ng kaniyang puso, walang iba kung hindi ang Diyos. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.